So mga kababayan, so kung ngayon ay pangwalo si NBI Director Melvin Matibag, no, ang nandoon present. So ngayon mga kababayan, ang ating tatalakayin ay yung kahapon, yung pangpitong araw. Ngayon kasi is pangwalo eh. Nung nakaraang araw, mga kababayan, ang pangpito or pangpitong impeachment trial ni Sara, tinatalakay po doon mga kababayan itong kanyang tax and bank record. Kung naalala ninyo mga kababayan ay doon sa Kongreso, meron silang hinahawakan yung green box, no? Kung naalala niyo yung birding box na kung saan ay pabubuksan sana sa Congress. Kaso, mga kababayan, walang authorization ang Congress, no, sa pangunguna ni Jinky Luistro sa impeachment sa Congress na buksan. Kasi hindi kasi sila yung tamang forum. Sila kasi ay nasa mababang ano lang muna, mababang tawag doon, kapulungan. Di ko sure ha kung ang tawag niyan ay kapulungan, no? Or congressman lang kasi sila, hindi kasi sila yung Senate judge or Senate court. Kasi actually mga kababayan, nasa batas kasi natin na Ma'am Ashley Kit, hello po. Sir Alberto, hello po. Nasa saligang batas kasi natin mga kababayan na ang may karapatan lang magbukas, no, or maglatag ng ebidensya ay ano ang Senado lang. So mga kababayan, wala silang karapatan ang Congress na buksan itong BIR box, no. Kung naalala niyo may BIR box si Sara, si Manscarpio, yung nakasulat ang kanilang mga tax record. Manny Bilisran, hello po sa iyo at sa inyong lahat po dyan. So ngayon mga kababayan, pinasa nila ito sa Senado. So ngayon mga kababayan, pinag-awayan nga nila kasi kung naalala ninyo, nung minarkahan itong mga ebidensya na to ay hindi pumayag ang tawag doon, sino yung Senate, ano ba yon? Basta may ano mga kababayan, yung lalaki, no, na ano sa Senado, na hindi siya pumayag na markahan itong mga ebidensya kasi nga walang karapatan kasi mga kababayan ang Kongreso, ang Senado or sinuman na galawin at buksan itong tax record. Kahit ikaw, ako, tayo, walang karapatan ang sinuman magbukas, kundi ang may karapatan lang dyan na magdesisyon ay ang presidente, no? Si Pangulong Bongbong Marcos lang ang may karapatan niya na iutos niya sa BIR na buksan ang mga tax record, bank record at sa iba pa, sa mga bangko. So ngayon mga kababayan, pinagdebatihan po ito nung nakaraang araw dun sa pangpitong impeachment trial ni Sara. Pinagdebatihan ito ng grupo ng grupo o kampo ng abogado ni Sara at grupo ng mga prosecutors ng Kongreso, no, yung mga nagpa-file ng impeachment. So pinagdebatihan nila mga kababayan, kasali nga si Robin dyan, no? Si Alan Cayetano, si Pia. So kumbaga, hindi ko rin maintindihan mga kababayan ha, kasi nakikita po kasi talaga ang totoong kulay nitong mga senador na tuta ng mga Duterte. Bakit? Kasi mga kababayan, ang trabaho ni Robin, ni Pia at ni Alan Cayetano ay senator judge. Hindi sila defense ni Sara. Pero mga kababayan, umaaray po si Robin, si Alan, si Pia noong mga kababayan, pinayagan ni Chis Escudero na pabuksan at isabina itong mga bank accounts at bank record, mga kababayan, ni tawag dito ni Sara Duterte. So umaaray mga kababayan, umaaray itong mga DDS senador. So ito mga kababayan, talagang nag-iyakan talaga sila. Yung defense na umiyak, si Robin, si Alan Cayetano, si Pia Cayetano, yung mga DDS mga kababayan, no, ay talaga namang lumabas na yung mga totoong kulay nila, yung mga DDS senador. Kasi mga kababayan, pumayag nga si Chis Escudero na pabuksan at isabina itong mga tax at bank record at AMLAC record ni BP Sara at ng kanyang mister na si Manasseh Carpio. So ito po mga kababayan, Ma'am Ann Joke Villanueva from Frankfurt, Germany. Hello po sa inyo dyan. Ma'am Jocelyn Falca Santos, hello po. So ito, pakinggan natin ha mga kababayan at panuuri natin. No? Hindi ko po masyadong i-play dito ha mga kababayan kasi sa mga nagre-request po
kung bakit daw tinagilid ko, makaka-copyright po kasi ako. At least may source tayo dito sa ating tinalakay. Hindi tayo katulad nung ibang vloggers dyan na fake news, gumagawa ng kwento na unsihan daw, busbi-busbi, di ba? O eto, pakinggan natin mga kababayan. Wait lang po ha, may ads lang po mga kababayan. Wait lang po, may ads lang. Yan na. Sa ikapitong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, dinesisyonan ng impeachment court na ipasubpina ang ilang tax, bank at iba pang financial record ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister mula sa Senado. So, naririnig nyo mga kababayan, dinisisyonan at pinayagan na ng presiding officer na si Chis Escudero na pabubuksan itong kanyang tax, no, bank, tax at AMLAC records ni Sara at ng kanyang mister na si Man Scarpio. So ngayon mga kababayan, dahil dyan, kasi alam nyo sa totoo lang mga kababayan, finish na. Alam nyo, ulitin ko mga kababayan, ang sabi nila, hindi daw aabot ng 16 na boto, hindi si Sara ma-convict, hindi si Sara ma-impeach. Ito mga kababayan, actually convict na po ang tawag niyan kasi impeach na po siya sa Congress. Pag sa Senate, convict. Mga kababayan, malaki po ang tsansa dito. Sa 100% chance, mga 75%, no, makukonvict po talaga si Sara. Bakit? Bakit ko nasabi yan? Hindi po ako abogado Pero mga kababayan, nanunood po ako sa mga reaksyones ng mga abogado, mga lawyers at ng mga batikan, no, mga di kampanilyang abogado about dito sa impeachment ni Sara na bakit 75% si Sara ay makukonvict. Una, ganito po yan mga kababayan. Kung naalala ninyo, si dating tawag doon, Chief Justice Renato Corona, ang dahilan po ay ito pong hindi pagdeklara, no, ng kanyang mga bank records, mga ari-arian, mga yaman sa SALN, which is ganito po. Yung kay Corona nga na-impeach Tandaan nyo mga kababayan, noong kay Corona, na-impeach si Corona, si Sara pa kaya? Na-convict si Corona, no? Si Sara pa kaya? Tandaan nyo mga kababayan, SALN lang yun, hindi pagdeklara, may blanco lang na impeach si Corona. Ano pa kaya ito? Ngayon mga kababayan, wala namang problema kung kalkalin, buksan at bulaklatin ito kung walang tinatago si Sara. Ngayon ang tanong, bakit nag-iyakan yung abogado niya, yung mga senador niya? 'Di ba? Kasi sa totoo lang mga kababayan, marami po talagang sabit si Sara. Hindi lang sa kanyang mga tax, sa bank record, sa AMLAC. Doon pa yung sa confidential fund niya na hindi niya may paliwanag yung mga milyon-milyon, daan-daang milyon, saan niya dinala. Mga kababayan, kung naalala ninyo, meron pa nga siyang ginawang peking resibo at kunwari nagbigay daw sila sa military ng 15 million dahil may ginawang youth conference summit o leadership summit ba yon sa mga youth na ginanap sa military or sa EFP. Ngayon mga kababayan, nalaman-laman ng EFP bakit sila nagkaroon ng 15 million mula sa confidential fund ni Sara sa DepEd. Wala naman silang natanggap at paano nakakuha ng resibo ang DepEd secretary or opisina ni Sara Duterte ng resibo na hindi naman sila panauhin doon sa naturang event. So, kamakailan lang mga kababayan at kalaunan, nalaman-laman na piniki pala nila yung resibo. No, doon pa lang sa pagpiki nila ng resibo na nakatanggap daw di umano ng 15 million, ang military, doon impeachable yun. Pangalawa, eto, yung hindi pagdeklara at hindi paglabas ng kanyang mga bank account. Kasi una mga kababayan, bakit ko nasasabi? Kasi, mga kababayan, doon kasi sa SALN ni Sara, sorry to say hindi ito fake news. Kung gusto niyo naman ng proof, ipakita ko after this. Doon kasi sa SALN ni Sara, nakalagay kasi doon 2019
hanggang 2024, wala siyang dineclared na cash on hand. Wala siyang pera. 2019 to 2024. Tandaan nyo ha, ilang taon yan? 2019, 20, 21, 22, 23, 24. 6 years. Wala siyang cash on hand. Pero, noong nalaman-laman natin, noong ipinatawag ang AMLAC sa Kongreso sa pangalawang impeachment ni Sara na complaint, napag-alaman na doon sa AMLAC, milyon-milyon ang pumasok at lumabas sa bangko niya. Pero bakit sa salin ang diniklara niya ay wala? Ito, pakita ko lang ha, bago natin ituloy ito, mga kababayan. Kasi magandang usapin ito. Ito po ha, alin ha, wait lang. Ito, mga kababayan, ito ha, AMLAC 2019 to 2024. Ayan ha, mga kababayan, salin ni Sara Duterte. Para ano natin ha. Ayan, sir. Yung kanya pong cash Mm. declared was only from 2007 up to 20. Ito ha, ulitin ko ha, mga kababayan. So sa madaling salita, yung kanya pong cash na dineclare was only from 2007 up to 2018. 18. Tama po ba? Based on our received copies of the SALN, Your Honor, yun po yung lumalabas na years na meron po siyang declared cash on hand and bank deposits. At noong 2019 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits. Kahit 5 po? Wala pong nakalagay, Your Honor. Hindi wow. So sa madaling salita, yung kanya po, Yun po yun ha, mga kababayan, ang katunayan. So kung napanood ninyo ngayon, Sara Duterte declared salin from 2007 to 2018, meron siyang pera, may cash on hand, may deposit, may laman. Pero noong 2019 hanggang 2024, wala. Maskin piso. Eh di wow. Di ba? So dito pa lang mga kababayan, impeachable to. Naalala nyo si Corona, anong rason? Yan din, hindi pag-declared. Ngayon mga kababayan, nalaman-laman sa AMLAC na milyon-milyon palalaman. Ito ha, ito. Alam nyo dito mga kababayan, sabi ko sa inyo, paputol ko daliri ko kung mag-match yung salin, kung mag-match yung tax ni Sara at sa salin niya. Ipaputol ko daliri ko, maniwala kayo sa akin mga kababayan, kung mag-match ang salin ni Sara ng 2019 to 2024 dito sa bank at tax record niya. Hindi yan magmamatch. Bakit? Bakit ka magbabayad ng tax kung diniklara mo sa salin wala kang pera? Sinong tanga? Sinong tanga na magbabayad ng tax? Alam mo namang nag-declared ka, wala kang pera, tapos magbabayad ka ng tax. Ano yun? Tangahan lang? Paano mo ma-estimate yung 12% na tax mo kung declared mo dun sa salin, wala kang pera? Ma'am Rosana Regundo, hello po. Sige, tanungin ko kayo. Sabi ko nga, magpaputol ako isang daliri kung magtugma itong tax record ni Sara at sa salin niya. Kasi bakit? Bakit ka magbabayad ng tax kung dineclared mo dun sa salin mo taon-taon, wala kang pera? Paano mo mabayaran? Paano mo i-estimate yung 12% sa tax mo every year mula 2019 hanggang 2024 kung wala kang dineclared? Saan ka kukuha ng estimated nun? Paano mo i-estimate yun? Ano yun? Maglagay ka doon 1 million yung tax mo tapos wala kang dineclared na pera? Tangan lang? Di ba? Yun na, mga kababayan. Ito, continue natin. Sabi ko nga, paputol ako daliri ko kung magtugma yan eh. Ito mga kababayan, hindi ako nagmamayabang Hindi ako nagmamayabang. Utakan lang, real talk lang, sa totoo lang. Di ba?
Bakit? Diyos ko, paputol ko talaga yung kaliwa kung hintuturo. Paputol ko to kung magtugma yung tax niya at yung salin niya. Paano ka magbabayad ng tax kung dineclared mo doon sa salin mo? Di ba? Mga kababayan, gusto ko i-explain sa inyo. Ano ba yung salin? Mga kababayan, required po yan sa lahat ng trabahante sa gobyerno na mag-declared ng salin. Mga kababayan, required yan sa lahat ng opisyalis sa gobyerno, trabahante sa gobyerno na meron kang salin a year, every year. So ngayon mga kababayan, paano ka magbayad ng tax kung doon sa salin mo walang laman? Sabi nga ni Joel Chuay, di wow. So paano mo babayaran doon sa BIR na doon sa salin mo wala kang pera? Hindi nga. Kayo, tanungin ko kayo mga kababayan, sige, bakit ka magbabayad ng kuryente kung wala ka namang bill? Ito, continue. May mga DDS naman magreklamo dyan. Paano? Maputol talaga yung daliri mo kasi may ebidensya. Kung may ebidensya na wala siyang nilagay, so ibig sabihin siya yung makasuhan siya dyan. May ebidensya si Sarah, mapuputol talaga yung daliri mo. Paano ka magkaroon ng record sa tax kung dineclared mo sa salin wala kang pera? Continue. Nakatutok live si Joseph Moro. Joseph? Well, pinayagan nga ng Senate Impeachment Court na makapagpalabas ng subpoena para makuha ng prosekusyon yung mga ebidensya na gagamitin nila sa Article 2 kaugnay ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman itong si Vice President Sara Duterte. Mel, yan ay yung mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte, pati na yung sa kanyang asawa na si Atty. Manasseh Scarpio para sa mga taong 2007 hanggang taong 2021 tulad hinihingi ng prosecution ayon sa Senate Impeachment Court, hindi maihihiwalay ang mga bank accounts sa mga mag-asawa katulad nitong sina Vice President Duterte. Pero mga peso accounts lamang na mag-asawa ang saklaw ng subpoena dahil kailangan ng pagpayag o consent ng depositor para mabuksan kung mga foreign bank accounts ito. So, yun po yun ha mga kababayan, take note. Peso account lang. Hindi ang kanilang dollar account. So, may possibility, may mga dollar account pa ito, mga kababayan. Kung meron silang peso account, meron silang dollar account. Di sana nga, dapat pati yung dollar account na yan eh. Bakit? Kasi nga, technique ng ibang mga politician, mga kababayan, para hindi masilip ang peso account, kasi yun lang naman ang nasasabpina, ipinasok lahat sa dollar account. Kaya nga, dapat pati ang dollar account isabpina na rin. So, ngayon, mga kababayan, ito nga ang nangyari. Ito nga ang nangyayari. Isa pa to sa malaking kaisipan, mga kababayan, at malaking katanungan sa mga isip nating Pilipino na paano ka kumikita ng halos 6 billion, no? Paano ka napasukan ng halos 6 billion sa account ninyong dalawang mag-asawa kung ang sinasahod nyo lang naman ay hindi naman aabot ng bilyon. Biruin nyo mga kababayan, i-estimate natin. Ang sahod ni Sarah sa isang taon ay 2.5 million. Isang taon, 2.5 million. Ilang taon siya nanungkulan bilang Vice President? So ngayon, 5 years pa lang. Hindi, 4 years. 2, 3, 4, 5, 6. 5 years. 2022, 23, 24, 25, 26. 2026 ngayon. So, 5 years. So, 5 years times 2.5. 2, 4, 6, 8, 10. So, meron siyang 10 million tapos 12.5 million. 12.5 million ang sinasahod niya, mga kababayan, sa loob ng 5 taon bilang Vice President. Tandaan nyo mga kababayan, estimated lang natin yan. Ang sinasahod ni Sarah sa pagiging Vice President ay 2.5 million a year. Every year. So nanungkulan po siya ng 5 taon na bilang Vice Presidente. So meron siyang 12.5 million. Mamunit ng Sirisa Force at sa Sirisa Force, silo po sa inyo dyan. Meron siyang 12.5 million. Hindi pa kinaltas dyan yung mga pamasahe niya papuntang Dahig.
Yung mga binibili niyang pasalubong sa anak niya, yung mga panggasolina niya, yung mga pangsahod niya sa katulong niya, yung mga pang-grocery nila, o yung mga pambayad sa kuryente, tubig, maintenance sa bahay, yung mga luho nila. Hindi pa kaltas dyan. O sabihin natin, kaltas na yung 2.5 million dyan sa mga gastusin nila. 10 million na sa, o sige, 4 years. O sige, 4 years. So, mga kababayan, no? Sabihin natin 10 million. Ang linis niya. Instead of 2.5 million, 12.5 million, 10 million na lang kasi kinaltas na dyan yung mga gastusin nila. Araw-araw, sa pang-aral sa anak, gasto sa bahay, katulong, mga, kung ano-ano mga bilihin nila, mga grocery, mga pagkain. So, sige. Sa loob ng 4 na taon, gumastos siya ng 2.5 million at 10 million ang linis. Ngayon, kung 10 million ang linis at 2.5 million ang nagasto sa loob ng 4 na taon, bakit ang pera niya mas sobra pa? Bakit ang pera niya sobra pa sa 12.5 million kung ang sinasahod lang naman niya sa loob ng 4 na taon ay 12.5 million? Kinaltas natin yung mga gastusin nila lahat-lahat, travel, expenses, grocery, pang-aral sa mga bata, panggastos nila, pangluho nila, so 10 million na lang. Pero bakit umabot ng 88 million ang kanilang salin? O sige, idagdag natin yung negosyo nila. Negosyo nila. Huwag nyo namang sabihin, mga kababayan, sa negosyo nila, kumikita ng milyon-milyon a day. Tandaan ninyo 6.7 billion ang pumasok sa bank account nilang mag-asawa. Saan galing yun? Kung take note mga kababayan, kung 6.7 billion ang pumasok sa bank account nila mag-asawa, magkano kinikita nila everyday? 300 million a day? 300 million a day? Anong negosyo yan? Baka talo mo pa si Ramonang. Di ba? Kung 300 million ang kinikita nyo everyday, kaya sa loob ng ilang taon ay umabot kayo ng 6.7 billion ang pumapasok sa bank account ninyo at lumalabas. So bakit hindi kayo nakarga sa Forbes, tycoon sa Pilipinas, yung pinaka mga mayayamang negosyante? Biruin nyo mga kababayan, take note Take note. Kung 300 million ang kinikita mo a day dahil sa businesses, edi sana pasok ka sa Forbes. Forbes magazine, the tycoon in the Philippines. Edi sana karga si Sarah. Kung may basihan natin, kinikita niya bilang vice president at kinikita ng kanyang asawa sa negosyo nila. So, kung kumikita sila ng 300 million, estimated lang yan 300 million a day. Kaya sa loob ng ilang taon, umabot ng 6.7 billion ang pera nila. Nga, bakit hindi ka napasok doon sa most, tycoon, business tycoon in the Philippines? Biruin mo si Ramon ang magkanong kinikita sa isang araw, mga kababayan. Ma'am Erna Sigua, mega love shout out po. 3 million a day. 300 million a day, mga kababayan. Actually, sinong nakapanood sa vlog ni Kristan, no? Inano ni Kristan yan tawag dito, tinututal ni Kristan yan kung magkano sa loob ng ilang taon ang 6.7 billion. Ito, hanapin natin dito ito mga kababayan, pinaliwanag ni Kristan yan. Ito mga kababayan, Kristan vlog of 6.7 billion. Ayan. Bank ni Sara. Ito mga kababayan, Sara Duterte. Ito papanood natin. Gaano kalaki ang 6.77 billion pesos na dumaan sa bank accounts ni Sara Duterte at Mans Carpio? Let's break it down. So unang-una, yung total inflows o kaya yung mga pera na pumasok sa account ni Sara Duterte at Mans Carpio ay umaabot ng 4.4 billion pesos. Tapos yung outflow naman kung saan lumalabas yung pera sa bank accounts ni Sara Duterte at Mans Carpio ay umaabot ng 1.5 billion pesos.
Ngayon, ang ibig sabihin nun ay may naiwan na 2.9 billion pesos sa bank accounts ni Sara Duterte at Mans Carpio. Ngayon, tignan naman natin to per account. Sa bank account ni Sara Duterte, ang pumasok na pera ay 1.83 billion pesos. Tapos ang lumabas naman na pera ay umaabot ng 1.2 billion pesos. So ang natira is 630 million pesos. Tapos yung kay Mans Carpio naman, ang pumasok na pera ay umaabot ng 2.59 billion pesos. At ang lumabas na pera sa kanyang bank account ay 343 million pesos lamang. Ang ibig sabihin nun ay may naiwan na approximately 2.25 billion pesos sa bank account ni Mans Carpio. Grabe, nakakalula yung pera na dumaan sa bank account ni Sara Duterte at Mans Carpio. At para maintindihan natin gaano kalaki itong mga bilyon-bilyon na pinag-uusapan natin, tignan nga natin gaano yan kalaki per transaction. According to the AMLAC report, 633 transactions yung nakita nila na pumasok at lumabas sa account ni Sara Duterte at Mans Carpio. Ibig sabihin nun, kung 6.77 billion pesos ang total, that's a little bit over 10 million pesos per transaction. Wow! Ngayon pag tinignan naman natin kung magkano yan taon-taon, gaano kalaki ba to taon-taon on average? Ngayon ang tinignan dito is from 2006 up to 2025. So 19 years yan. Kaya pag dinivide mo yung 6.77 billion by 19 years, that's an approximate average of 356 million pesos per year. O kaya just under 1 million pesos a day for 19 years. Grabe ang sakit ng bangs ko. At kahit tignan lang natin kung magkano yung pumasok na pera sa account si Sara Duterte at Mans Carpio at 4 billion in 19 years. That's an average. Biruin ninyo mga kababayan, 300 million transaction. Hindi, 300 million ang pumapasok na pera kay Sara at Mans Carpio a year in 19 years. So 1 million a day. Aray mo. 1 million a day. 300 million a year. Kailan lang ba itinayo ang business nila? 2023 lang. 23, 24, 25. 3 taon pa lang yung negosyo nila. So, paano mo ngayon sabihin dahil may business ka? Ang mga businesses nila mag-asawa, itinayo 2023 lang. 8 business yan. 2023 pa lang itinayo. So, wag mong sabihin na wala pa kayong business, meron na kang 1 million a day pumapasok, 300 million a year. Kailan lang siya nag-business? 2023 hanggang 2025, hanggang ngayon, 23, 24, 25, 26, 4 years pa lang ang business mo. Sa 19 years, no, ikaltas mo yung 4 years. Yung 15 years, saan mo kinuha yung 300 million a year sa 15 years? 15 300 million. Wala kang business nun. Magkano ang sahod ng mayor? Noong siya ay mayor pa. Yun ang mga katanungan, mga kababayan. Kaya, sabi ko sa inyo, mag-iiyakan talaga sila dito. Mga kababayan, mag-iiyakan talaga sila. Mga kababayan, mag-iiyakan sila. Paano nila i-explain? Ito, continue kay Kristan. Average of 231 million pesos taon-taon for 19 years. Grabe. Tapos ang lakas ng loob ni Sara Duterte mag-declare ng SALN niya na 80 million pesos lang. At sa mga nagsasabi na hindi naman ibig sabihin na dumaan yung pera na 6.77 billion, na ganun kalaki din yung assets sa mga Duterte. Tama naman sila. Hindi nga talaga nagkakahulugan na yun nga yung assets. Pero wag natin ipapalampas itong katotohanan na to. That out of the 4.4 billion pesos, 2.9 billion remained in their bank accounts. 2.9 billion. Sa account pa lang ni Sara Duterte, there was at least 600 million na naiwan sa kanyang bank account. Tapos idagdag mo pa yung account ni Mans Carpio, which is over 2.25 billion na naiwan sa kanyang account. At kahit na lumabas yung pera sa kanilang bank account, tignan natin kung saan napunta yung pera. Kasi lumalabas na yung pera na yon ay pumupunta sa mga iba't ibang assets. Pwedeng life insurance, pwedeng properties, mga lupa, mga condos, mga bahay, at kung saan-saan pa. Kaya hindi ibig sabihin na nawala lang yan.
Kaya dito talaga napapatunayan na may mga bilyon-bilyon si Sara Duterte at hindi lang 80 million as declared in her SALN. Kaya wag na tayo magpapabudol dito sa mga politiko na to na pinapalabas sila, simpleng tao lang sila, na wala daw silang ginagawang mali. Kasi dito klarong-klaro na may money laundering na nangyari dito. At ang tanong nating lahat, saan galing itong 4.4 billion pesos na pumasok sa mga account nila? Lehitimo ba lahat na to? I doubt it. At tignan na rin natin kung saan napunta yung 1.5 billion pesos na lumabas sa kanilang mga bank accounts. Kayo, naniniwala pa ba kayo sa mga Duterte? Tanong ko lang ha, 1 billion. Napakalaki na niyan. Sobrang laki ang 1 billion. Ah? Sa 1 billion pa lang eh. Ang laki na. Kahit nga 100 million, putang ina. Kung ako ngayon magkaroon ng 100 million, kahit din ako magtrabaho hanggang sa mamatay ako eh. 100 million ba naman? Saan ko hanapin yan? Putang ina, ngayon nga lang oh, meron kang 2,000 pesos, buhay ka na sa 2 linggo. Yung 2,000 pesos, buhay ka na kung kain-kain lang. Bibili ka lamang dyan ng isang 5 kilong bigas, tapos bili ka sardinas, quick chow, pansit kanto, noodles. Putay na 2,000, buhay ka na eh. 2 linggo, buhay ka na yan, 2,000 pesos. Biruin nyo, 100 million po tayo, kahit matulog na lang ako abroad. Magkano naman pamasahe, punta ka ng Japan, punta ka ng Korea, Hong Kong, wag ka na maging Europe at Amerika, kay mahal dyan eh. O dito ka lang, Asia lang. Kahit once a month ako mag-travel eh. Di ba?